Hello po sa inyo mga kapapadadods. Gandang araw at magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back to my YouTube channel. Meron po tayong i-unbox ngayon. Digital to analog audio converter. Nakabili po ako nitong second hand na 50 inches na nabili ko lang sa marketplace. Sa mga previous na video ko, itong dati ko pong 42 inches na LG basic television ay nasira na po yun. Kaya ito, bumili ako ng lumang bago. Dahil second hand nga po siya. Kaya ako po nasabing lumang bago. Dahil nga po ito ay modelo, ang problema ko dito, puro HDMI na lang yung kanyang input and output dito sa kanyang mga audio or video interface. So, pero meron siyang digital na audio output na ang isinasaksak po yata doon ay yung Toslink. So, ito na nga po yun. Ang remedyo po pala nito, dahil nga wala na siyang RCA jack na audio video in or output. So, dahil modelo na nga po ito. Kaya ganito po ang paraan na ginawa ko kung paano siya i-convert. So, i-unbox na po natin itong nabili ko po sa Lazada. O tara po, tunghayan na po natin. So, ito na nga guys, meron siyang charging cable dito. So, USB to micro USB na ito yung gagamitin sa audio converter, ang kanyang power supply cable. So, yan. So, ito naman yung kanyang Toslink cable. So pag sinaksak nyo ito dun sa audio converter at dun sa TV, so meron siyang nakalagay na plastic dito o yung protector niya, ay kailangan tanggalin muna yan bago isaksak. Okay. So meron din siyang user manual. Ito na yung kanyang audio converter. Nandito yung kanyang audio input, yung saksakan ng micro USB. Ito naman yung kanyang optical input, at ito naman yung kanyang coaxial input. Ito naman yung audio output, RCA jack. Ito naman yung kanyang auxiliary. So, gagamitan nyo ng amplifier, mixer to amplifier para kung gusto nyo lumakas yung sound ng inyong TV. So, ito ang inyong gagamitin, itong audio converter. Kung paano kung i-convert ang audio nitong television na ito sa component or sa mixer and amplifier. Meron siyang dalawang USB-A na meron 500 mA max and 900 mA max. Ito yung kanyang digital audio output na optical.
So dito isasaksak yung Toslink. So meron siyang video in. Ito yung kanyang apat na HDMI. So yan, 1, 2, 3, and 4. At meron siyang dito na internet LAN input, and yung cable and antenna line in. So yan sila guys. So dito natin isasaksak yung Toslink na audio out dito sa optical na ito. Guys, gaya ng nasabi ko, wala na siyang RCA jack. Yan, puro na siya na HDMI. Kung gusto nyo, halimbawa, na nanonood kayo ng mga movies na sa lalo-lalo galing ng Netflix. So, kung gusto nyo dito kayo kukonek, kung wala ng audio-video output and input na RCA jack. Kung gusto nyo lang naman na gamitan siya ng pampaganda ng sound. Alright. Also, pwede nyo rin gamitan ng mixer papunta sa amplifier kung kayo naman ay magkakaraoke. Maganda rin siyang option na gamitin na pampalakas ng sound. Okay po. So ito ang kanyang Toslink cable. May haba ito na mga 1 meter. So tanggalin natin na itong kanyang rubber na protector. Okay. So yan guys. Madali lang naman tanggalin ito. So yan. At dito naman sa kabila. Yan. Kabit na natin dito sa kanyang audio converter. So madali lang naman sundan itong kanyang kung paano yung proper na pangsaksak sa kanya. Yun. So pag nag-click na siya, okay na, pasok na. Yung kabilang dulo, kabit naman natin sa TV. Isabay na natin itong USB-A to micro USB. Yan. Bali ito yung gagamitin sa kanyang power supply. Itong USB-A, pwede naman ito isaksak dun sa likod ng TV, yung meron mga USB input. Para nang sa ganon, hindi nyo na siya gagamitan ng charger. So, mas maganda kung i-direct nyo na lang siya sa likod ng TV, yung kanyang power supply. Itong micro USB ay dito natin siya isasaksak. Yan. So yan. And then bali ito sa likod ng TV, itong USB-A ay doon natin siya ikakabit. Guys, itong auxiliary, kung meron kayong na component o yung passive na speaker na may saksakan ng auxiliary input, so ito yung gagamitin nyo. Itong 3.5mm na TRS, yan. Bali may dalawang stripe, guhit yan. So ganito, at saka yung dulo niya ganito rin. So kung gagamit kayo ng component na speaker o yung passive speaker, ay meron siyang ganitong auxiliary input. So ito ang inyong gagamitin.
So dito nyo siya isasaksak dito sa auxiliary output. So yan. So yung dulo niyan, bali ito yung dulo niya, ito. Yan. Ito ang isasaksak mo sa kung meron kayong component. So dito naman sa RCA jack output, audio output. So kung gagamit naman kayo ng mixer or amplifier, so dito nyo siya isasaksak. Ang gagamitin yung cable is left and right RCA jack. Yung red sa red at itong yung white sa white, or black kasi yung nakalagay dito hindi siya white. So ganyan yan, left and right na output. So yung dulo nito dahil yung sa akin ay mixer siya na yung mixer naka-output siya papuntang input ng amplifier. So ito yung dulo niya, PL. So guys, bali itong USB kakabit natin dito para magkaroon siya ng power supply, yung ganyang audio converter. So magkakaroon siya ng power supply dito sa TV. Saksak lang natin dito sa USB. Okay. So ayan guys, nakasaksak na siya. Bali itong Toslink, yan. So dito natin siya ikakabit. So ayan guys, bali nakakabit na siya. Itong Toslink na nakasaksak dito sa coaxial o audio in. Itong RCA jack na naka audio output siya sa left and right, and then yan, papunta siya rito sa mixer. Mas maganda kasi guys, meron siyang mixer kaysa yung pa-direct kayo ng amplifier. So ito, naka-input siya rito sa mixer, at itong mixer, itong audio out niya, yan, itong main output niya ay nakasaksak siya rito sa integrated amplifier. Bali lalabas na yung malakas na audio niya sa kanyang speaker. So ayan yung mga speaker. So yan ang setup ko guys, yan. Mixer, amplifier. So ayan guys, open na natin itong TV. Okay. So try natin ilagay sa YouTube. So yan, bali sa yung audio niya ay nasa direct pa sa TV. So i-open natin yung mixer and amplifier.
guys, kung na-experience niyo din po yung ganito na ang inyo pong mga modelong television ay wala na po silang mga RCA jack na audio video input and output, kung wala na po silang ganun, puro mga HDMI na lang po yung mga kanyang mga saksakan. So kakailanganin nyo po yung audio converter. So disclaimer lang po, hindi po ito sponsor. Sadyang kinailangan ko lang po sa akin pong television na bumili po ako sa Lazada ng audio converter. So piliin nyo lang po mamili lang po kayo ng mga audio converter doon, kung alin po yung magandang mga reviews. Yun lang po. Kung nakakuha po kayo ng idea sa content na ito, sa video na ito, ay sana po like and subscribe to my YouTube channel, at paki-click na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa akin po mga gagawin pa mga content video. Maraming salamat po. Bye bye.